Bilang isang Kristiyano, may misyon ang bawat isa sa atin mula mismo sa Panginoon. Hindi lang ito para sa mga pastors o sa mga leaders, kundi para sa bawat mananampalataya. Yes kapatid, ikaw, ako, tayong lahat na nakikristo. Dahil bilang Kristiyano, may pinagkatiwala sa atin ang Panginoong Hesus. Pakinggan mo to kapatid. Kahit humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kapatid, ang talatang ito ay kilala bilang The Great Commission. Ito ang huling tagubili ng ating Panginoong Isus sa kanyang mga alagad pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Ibig sabihin, kapatid, bago pa siya umakyat sa langit, ay may malinaw na misyon siyang iniwan para sa bawat lingkod niya. Ano ito? Ito ay ang ipahayag ang mabuting balita at magdala ng mga lingkod sa Panginoon. Kapatid, hindi lang ito isang opinyon o isang salita. Dahil ito ay malinaw na utos mula sa Panginoon na may kasamang pangako. Utos na humayo at magbahagi ng magandang balita at pangako na sasamahan niya tayo. Yes kapatid, sasamahan po tayo ng Panginoon. Ang Holy Spirit na magsasalita para sa atin. Siya ang kikilos para sa atin. Kahit huwag kang matakot o mangamba sapagkat kasama natin ang Diyos Ama, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapatid, bilang isang Kristiyano, ang buhay natin ay hindi lang tungkol sa personal na relasyon sa Diyos, kundi tungkol din ito sa pagdadala ng iba sa Kanya. Ibig sabihin, bahagi po ng pananampalataya natin ang pagpapahayag ng magandang balita sa lahat ng unbelievers dahil iyon ay bahagi ng pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya nga po, ganun din ang sabi sa Mark chapter 16 verse 15. Sabi doon, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat. Kahit malinaw na ang ebanghelyo ay para sa lahat kapatid, hindi lang para sa mga piling tao. Paano natin ito gagawin? Paano natin ito ipapahayag sa panahon natin ngayon? Sa simpleng pagbabahagi ng testimony mo sa ibang tao. Kung paano ka binago ng Panginoon, kung paano nahayag ang kapangyarihan ng Diyos at paano mo nakamtan ang kaligtasan mula sa Panginoong Hesus. Pwede din sa pag-anyaya sa iba na makilala ang Panginoong Jesucristo na mas malalim at magkaroon ng tunay na relasyon sa Kanya. Sa pamumuhay mo na nagpapakita ng kanyang pag-ibig. Hindi mo naman kailangan maging preacher sa stage kapatid. Yung maibahagi mo lang sa ibang tao ang kabutihan, kaligtasan at yung transformation na ginawa sa iyo ng Panginoon sa iyong buhay. Ito pa lang kapatid ay malakas ng pagpapahayag ng kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Karamihan kasi komportable na yung iba sa pagiging ligtas. Nakakalimutan na nila na kapatid na tayo ay sinugo din ng Panginoon. Hindi lang tayo tinawag para maligtas, kundi tinawag din tayo para magdala ng kaligtasan sa iba sa pamamagitan ng mabuting balita. Kaya kung matagal ka ng Kristiyano, pero tahimik ka lang sa pananampalataya mo, baka ginagamit ito. Itong video na ito ngayon, kapatid, ginagamit ito ng Diyos para ipaalala niya sa iyo na bahagi ka ng iisang layunin ng Panginoon. Maraming nangangailangan pa ng kaligtasan, kapatid. Marami pang dapat maabot ng magandang balita. Kaya, I encourage you. Simulan mo ngayon, kapatid. Kung natatakot ka na baka baliwalain ka nila, hindi ka nila pakinggan, usigin ka nila, kapatid, idulog mo lang yan sa Panginoon. Humingi ka ng lakas ng loob sa Kanya at magtiwala ka, nasasamahan ka niya, nagagabayan ka ng banal na Espiritu. Tandaan mo kapatid, na nasa iisang katawan tayo ni Kristo. Nandito tayo hindi para mamilit, kundi para ipahayag ang katotohanan na mula sa Panginoon. Amen?